Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel. So, ngayong araw, another update naman tayo about WPS na ating mahal. So, ang video ito ay mula na naman kay Melb's Castle. So, meron itong pamagat na Chinese Coast Guard monster ship confirmed. Takbo. US Navy aircraft carrier pinagbantaan China. So, yun, pinagbantaan daw So, bago natin simulan, Melb's Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin. Sa mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Agad na babagat ng video ito, Chinese Coast Guard monster ship confirmed. Takbo. US Navy aircraft carrier pinagbantaan China. So, iba din talaga. So again, Melb's Castle Filipino is like, comment, share, subscribe. Start. Gulo gusto ng China, di ba? Ito na ang hinihingi niyong gulo. US Indo-Pacific Command nagpadala ng carrier strike group sa West Philippine Sea. Pinangungunahan to ng USS Carl Vinson, isang nuclear-powered aircraft carrier ng US Navy 7th Fleet. Gera gusto ng China, di ba? Yan na, hinahamon na kayo ng US. Ang tanong, papalag ba sila? Or level ba sila? Lukuyan tong nasa South China Sea pa lang at papunta na ng West Philippine Sea. Pero malayo pa ang aircraft carrier, bakit parang naduduwag na agad itong monster ship? Samantalang kahapon lang nasa Mindoro pa kayo ha. Ngayon papaalis na at umikot na agad sa Baho de Masinloc. Edi mabuti. Edi good news yun. At least dito natin mapapatunayan na takot nga talaga yung China sa Amerika. Mayabang lang ang China kasi alam nilang nagdadalawang isip pa ang AFP bombahin sila. Tama. Yung US Navy aircraft carrier na ang gagawa, tatakbo na kayo agad. Pero habang papalis nga ng West Philippine Sea ang barkong yan ng China, mukhang papalitan to ng mas maliit na barko base sa pagmamonitor ng Philippine Coast Guard. At least na lang din, ang akala ko talaga paugatin nila yung monster ship nila dun eh. So at least may tulong din talaga yung US. China Coast Guard 5901 left. But initially, we thought it is leaving for good. And then, eventually, we realized this... Magtutot ka pa na leaving for good, malabo naman talaga mangyayari yan. Kasi yung China talaga, hindi din talaga nila isusuko yan eh. Warning na it is not a total departure of the China Coast Guard. It is just going to be replaced. Pinalagan naman ng Chinese Embassy ang paninita ng Philippine Coast Guard pati na ang pagsali ng US Navy. Bakit raw sila sisitahin? Inaayon naman raw sa batas ang pagpapatrolya ng China sa Diba? Nandiyan na naman sila sa naaayon sa batas yung mga pinaggagawa nila. Para lang naman yun sa kanila eh. Diba? Kung babasihan natin yung international law, wala naman eh. Wala namang panama yung mga pinaggagawa nila dyan. Nila raw teritoryo. Paano kaya naging teritoryo ng China ang West Philippine Sea? Wala namang batas na nagsasabing sa inyo yan. Nahihibang na ata tong Chinese Embassy sa Maynila. Walang batas na nagsasabing sa kanila yan. At the same time, meron ding batas na nagsasabing hindi sa kanila yan. US na nga ang bahalang magpalayas dyan kung hindi pa rin aalis. Dahil itong Philippine Navy hanggat wala pa atang namamatay hindi aaksyon. O baka naman nag-iingat lang sila. Ayaw kasi ng... Well, para sa akin medyo nag-iingat lang din talaga sila. Kasi alam nyo men, yun nga, yung mga kababayan natin takot nga sila na magkaroon tayo ng war between China, di ba? Kasi yun nga, wala nga daw tayong kalaban-laban. So, I think, nagiging, or ginagawa ding nagfe-feel safe ba? Or something like that. Or parang nasa gitna lang yung natin, yung government natin tungkol sa usaping yan. Siguro, yun nga, may malaking possibilities din talaga na saka lang sila action kapag ka meron ng maddedo, Kasi nung may naputulan ng daliri, wala naman eh. Di ba? Mga lang, nasa diplomasya mood pa lang. Philippine Navy tayong magsimula ng pag-atake. Dapat China ang unang aaksyon. We have always measured response in carrying out maritime law enforcement and also in challenging the unlawful presence of the Chinese Coast Guard. This just goes to show that it is the Chinese government that is escalating the tension, that they are provoking us. As the Coast Guard is concerned, we're not going to be threatened. And then at the same time,
not to carry out actions that would escalate the tension. Kasalukuyan pa rin tong sinusundan ng BRP Cabra habang papaalis at balak ngang palitan ng PCG ng mas malaking barko, BRP Teresa Magbanwa. Baka kasi alam nyo na, maulit-ulit yung nangyari nakaraan na akala ng lahat lalayas na, babalik din pala agad dito para daw mas matagal sa dagat ang BRP Teresa Magbanwa. Pero yun nga, yung BRP Teresa Magbanwa naman natin, I think mga 3 months ata yun, pero ano din, kinapos pa din eh. So I think ang gagawin na lang siguro nila dyan is more on mag-upgrade sila. Like for example, kung ibabalik nila yung BRP Teresa Magbanwa doon, is, meron silang super effective tactic na, hindi sila mahihirapan na mag-resupply, something like that. Kasi kung ganyan lang din, BRP Sierra Madre, tapos gagawin lang din ng China yung ginagawa nila dati, di wala rin. Di ba? Baka mas lalo pang magkainitan pa lalo. Dahil alam naman natin na pangit ang panahon ngayon sa gawing bahaging ito ng karagatan ng Zambales. So there is a need for us to replace the 44-meter vessel with a larger 97-meter vessel to sustain our presence and monitor the continuous illegal and unlawful presence of the Chinese Coast Guard vessels. One thing here is clear, despite whether it's a monster ship or a smaller China Coast Guard vessel, they are still violating the international law, they are still disregarding UNCLOS, and they are still violating our sovereign rights. Dapat nga, aksyonan talaga natin, tapos yan yung mga gagamitin natin eh. 'Di ba? Tapos balik ulit tayo dun sa international port or whatsoever. And their presence in our exclusive economic zone remains and constantly should be called out as unlawful and illegal. Tingin nyo ba pag andyan na ang US Navy magsisilayasan lahat ulit yan? Nawawala kasi ang yabang ng China pag US Navy na ang kaharap. Ano sa tingin nyo? I-komento sa... Tama. So that's it. Yun lang naman mga kanoisy. So kayo na masasabi nyo doon. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, before you leave on our YouTube channel, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. Live it nice. So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun. Marinaw pa sa klaro. At least medyo good news yun. Kasi yun nga, yung China monster ship nila is umatras, 'di ba? Or nag-alsabalutan, something like that. Kasi at least meron din tayong some kind achievement, or baka di din natin alam, baka nagme-maintenance lang yun, babalik din yun, 'di ba? So sana talaga dapat laging handa lang talaga yung Philippine Coast Guard natin, tapos yun nga, marunong naman siguro sila. Meron na silang mga nakahain na pang counter if ever babalik yung monster ship na yun. Kasi syempre, nagdududa tayo bakit biglang umalis, 'di ba? Tapos baka isipin lang natin na duwag yung yung China, pero yun pala may nag-reload or whatsoever, nag-maintenance lang, tapos babalik yun na mas mas matibay, mas malakas, something like that. So sana wag nating ibabaan yung kumpiyansa natin, kasi syempre mas maigi na yung handa tayo, 'di ba? Tapos yung naman yung plano nila na pababalikin nila yung BRP Teresa Magbanwa doon, sana prepare din talaga. At the same time, sana may mga nakahanda silang mga taktika kung sakaling kailangan mag-resupply, 'di ba, na makakapasok tayo na hindi na naman tayo hinaharang. Kasi kung halimbawa ganyan, maglalagay tayo ng BRP Teresa Magbanwa, tuwang-tuwa na naman tayo kasi meron na, grabe, 'di ba? Tinauhan talaga ng BRP Teresa Magbanwa, tapos kapag ubusan na or wala nang supply, wala na. Tayo na naman yung mahihirapan, tayo na naman yung iwa-water cannon, iraram, something like that, diba? So sana meron talaga silang some kind nakalatag na mga tactics na hindi maulit yung dati. Kasi kung mauulit lang din yung dati, parang minsan nakakalungkot, minsan yung iba nating mga kababayan is nawawala na ng gana na parang parati na lang tayo nagpapabubog dyan, di ba? So, yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, that's it. Thank you so much for watching.
Melb's Castle. Again, like, comment, share, subscribe. Tapos syempre our YouTube channel, Ruffin Noisy. Like, comment, share, subscribe. Lini pa talaga.